Magandang araw po mga giliw naming tagapakinig. Darito ang isang natatanging kasaysayan na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. At ito ay ilalahad sa atin ni Lorna. Isa akong psychiatrist, tumutulong at nagbibigay ng payo sa mga may problema, lalo na sa kilos at pag-iisip. Nung una, masasabi kong wala na ako mahihiling pa sa buhay dahil naabot ko ang aking pangarap at napangasawa ko ang lalaking aking minahal. Pakinggan po ninyo ang aking kwento. Musta ka, Briggs? Bakit ba dinala ako ng mami ko sa inyo? Akala ba niya may problema ako sa pag-iisip? No, hindi ka nun. Wala akong problema. Sila ng daddy kong may problema. Pati ako dinamay nila. Huwag ka sanang magalit, Briggs. Actually, I will also talk to your mom later. Kaya lang kita unang kinausap kasi sabi niya, mula raw na maghiwalay sila ng daddy mo, madalas ka nang walang ganang kumain. Lagi ka ring malungkot. At gusto mo laging mapag-isa. Even your studies. Napabayaan mo na rin. At sabi niya, baka magkasakit ka raw. At yun ang ayaw niya mangyari eh. Ipinahiya nila ako. Ipinagmamalaki ko pa naman sila sa mga kaibigan ko. Nagsabi ko happy family kami, yun pala eh. Pagkukunwari lang yun. Dahil si daddy matagal na palang may babae. At si mami naman, matagal na rin may iba. Briggs. Kasama ko pa naman ng tropa ko noon. Nang mabisto ko sila pareho. You know what? Nauunawaan ko ang nadarama mo. Pero may mga pangyayari sa buhay na kahit masakit, kailangan nating tanggapin. Paano? Paano ko matatanggap yun? Napahiya ako sa mga tao. Bili pa naman sila sa pamilya namin. Huwag mong pahirapan ng sarili mo dahil doon. Hindi mo naman kasalanan ng mga nangyari sa parents mo. At hindi kontrolado ng tao ang magaganap sa kanyang buhay. Higit sa lahat, hindi ka nag-iisang may nasirang pamilya. Doktora. Kahit ganun ang nangyari sa parents mo, hindi mo dapat sirain ang buhay mo. Marami ka pang magagandang pwedeng gawin. At maaari ka ring magkaroon ng matibay na pamilya balang araw. Doktora Lorna. Yun ay kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok na ito. Nahihirapan na po ako eh. Pagaramdam ko ayoko nang lumabas ng bahay. Hindi ko sinasabing madaling mawawala yung nararamdaman mo. Pero pwedeng mawala yan. May mga ituturo ako sa iyo na makatutulong para makarecover ka sa nararamdaman mo. Masarap bang niluto ko, dear? Oh yes, dear. Mukhang may bago ko na namang natutuhang luto ah. Sinabi mo pa. You know, lagi naman ako nag-aaral ng mga bagong putahe para sa inyo ng anak natin. How was your job? Okay naman. Na-handle ko naman lahat ng pasyente ko. Medyo naawa nga lang ako sa isang pasyente ko kanina. Bakit? Akala niya kasi happy family sila. Ipinagmamalaki niya ang parents niya sa mga friends niya. Yun pala, parehong may ibang karelasyon ng mga yun. Ganon? Yes. At ang masakit pa sa kanya, kasama pa ang mga friends niya nang madiscover yun. Ay, talagang kapag naghiwalay ang mag-asawa, hindi maiwasang maapektuhan ang mga anak. By the way, Lorna, 3 days lang uli ako dito ngayon, ha? Ha? Bakit naman? May mga problema kasi sa negosyo natin sa province na kailangan kong tutukan, ha? Okay. Namimiss ka na kasi ng anak natin. Hayaan mo. Babawi ako pagbalik ko. Sinabi mo yan, ha?
Happy birthday po, Daddy. Salamat naman at hindi mo nakalimutan ang birthday ko, Iha. Siyempre naman po. Nasaan na nga pala si JR? At yung manugang ko? Si JR po nasa garden kasama mga pinsan niya. Si Sunny naman, nasa probinsya, tulad ng dati, busy sa business. Matagal ko nang hindi nakikita ang asawa mo, ha? Workaholic po ang manugang niyo, Daddy. Baka naman napapabayaanan niya kayo. Dahil sa negosyo. Abay, hindi mabuti yun, anak. Ibinibigay po niya ang lahat ng pangangailangan namin, Dad. Nga lang, kulang na kulang talaga ang panahon niya sa amin. Pag-usapan niyo na maayos yan. Hindi tama yung ganun, anak. Inuunawa ko na lang po siya. Ang mahalaga, hindi po ibang babae ang kahati namin sa panahon ng aking asawa. Tulog na ba si Joyce, Connie? Ay, oo, sabi. Paano? Napagod kasi sa paglalaro niyo mag-ama. Kumusta naman ang pag-aaral niya? Wala namang problema. Matataas ang grades ang anak natin. Natutuwa akong malaman yan. Yun nga lang, marami na siyang tanong. Tanong, tulad ng ano? Tulad ng, bakit madalas ka namin hindi kasama? Bakit kapag Pasko at Bagong Taon, wala ka rin? Tsaka, kung ano-ano pa. Paliwanagan mo na lang siya ng maayos. Nang hindi naman magtampo si Joyce. Sami, matalinong ating anak. Kaya tuloy minsan, nahihirapan ako magdahilan sa kanya. Pasensya ka na. Ito lang ang alam kong paraan para makasama ko pa rin kayong mag-ina. Ang hatiin kong aking panahon sa inyo ni Lorna. Anong maipaglilingkod ko, Helen? Doktora, yung friend ko na natulungan nyo ang nag-recommend sa inyo. Napuntahan ko. Baka daw kasi matulungan nyo ako. How can I help? Anong problema? May boyfriend kasi ako. First love ko siya. More than 5 years kami. And then? Bigla na lang siya namatay. Napakasakit. Parang gusto ko na rin mamatay, doktora. Gaano katagal na siyang patay? 4 years na ho. Sinagot ko siya nung 17 ako. I see. At ano ang ikinamatay niya? Motorcycle accident. Then, ano ang ginawa mo mula nun? Ayun, nawala na po ako ng gana na magtrabaho. Palagi na lang akong nasa bahay. Nalulungkot at umiiyak. Madalas tinitingnan ko yung mga picture namin. Madalas kinakausap ko. Dapat, sikapin mo nang malimot siya. Dahil talagang kahit kailan, hindi na siya babalik pa. Dahil nga patay na siya. Oo, Dok. Hindi ko alam kung paano gagawin ko. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Madalas nga sa gabi, napapanaginipan ko pa rin siya. Okay. I totally understand. Hindi talaga madali ang mawala ng minamahal. Lalo na first love mo pa. Pero lalo mong hindi makakaya yan kung mananatili kang nag-iisa at nalulungkot. So, ano pong gagawin ko para makayanan ito? Ano? Min, huwag kayong tatawag. Ako lang ang tatawag sa inyo. Parang si Lorna. Oo, mahal. Oh, bakit malungkot ka? Dahil matagal kang mawawala sa amin ngayon. Connie, pasensya na. Kailangan kasing bumawi ako kina Lorna. Madalas na akong hanapin ni JR.
Naiwan pala niya ang phone niya at may tumatawag. Teka, sasagutin ko na nga lang. Baka importante ito. Hello, Daddy? Don't forget my doll and my chocolates. Okay? Oh, sit here. I will play na. Here's Mommy. Hindi. Tinawag siyang daddy ng bata. Hello, Sammy, mahal. Oy, pasensya na tumawag kami. Paano nangungulit tong anak natin? Gusto raw niya ipaalala sa'yo yung mga pasalubong mo sa kanya pag uwi mo rito. No. Si Sammy. May babae. At may anak na sila. Hindi. Baka naman nagkamali lang ang tumawag na yon, anak. Hindi po, Daddy. Binanggit ng tumawag ang pangalan ni Sammy. Ah, Kaya dahil doon, nag-check po ako sa FB account ng asawa ko. At natuklasan ko, hindi lang pala isa ang kanyang account. At doon ko po nalaman ng lahat. Ay, may babae nga siya na ang pangalan ay Connie. At may anak na po sila. ano? Napakasakit po pala, Dad. Dati, naririnig ko lang ang mga ganitong pangyayari sa mga pasyente ko. Ngayon, nangyari din sa akin. Anong balak mo ngayon, anak? Bakit mo nagawa ito sa akin, Sammy? Bakit mo ko niloko? I'm sorry, Lorna. Akala ko negosyo lang talagang inaasikaso mo sa probinsya. Yung pala, may pangalawang pamilya ka na doon. Lorna, si Connie talagang nobya ko. Bago pa tayo ipakasal ng parents natin. Ano? Nagpakasal ako sa'yo. Kahit hindi kita mahal. Dahil ayokong bigyan ng sama ng loob ang parents ko. Sammy, minahal kita. At wala kang sinabi sa akin na may nobya ka. Dahil nga sinikap kong kalimutan si Connie at pag-aralan kang mahalin. Pero hindi ko nagawa. Nang muli kaming magkita ni Connie sa probinsyang yon, hindi ko na napigilan pang aking sarili. Pakiramdam ko, lalo ko siyang minahal. Kaya, Tama na! Lorna, palayain na natin ang isa't isa. Upang hindi na maghirap ang ating kalooban. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo pababayaan ng ating... Sammy, mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. I'm sorry. Hanggang dito na lang tayo. Tama ang pasya mo na bumalik dito sa atin, anak. Lalo lang po ako malulungkot pag nanatili pa ako sa bahay namin, Dad. O anong plano mo sa bahay niyo? Pumayag po si Sammy na ipagbili ko yon. Sabi niya itabi ko na lang daw ang pera para sa kinabukasan ng anak namin. Ngayon ako nagsisisi sa pagpapakasal ko sa iyo sa anak ng kaibigan ko. Kasalanan ko rin po, Dad. Pumayag ako. Kasi noon pa man mahal ko na si Sammy. Inakala ko mamahalin din niya ako. Pero nabigo ako. Hala, Masakit. Masakit, Dad. Masakit. Kahit pala psychiatrist ako at nagpapayo sa mga may problema, masasaktan pa rin ako pag ako nang namumroblema. mawawala rin ang sakit na yan, anak. At alam mo kung sino ang tunay na makatutulong sa iyo para mangyari yon. Yes, Dad.
At tulad ng mga pasyente ko, gagawin ko rin po ang ipinapayo ko sa kanila. Lalapit ako sa Diyos upang pagalingin niya ang sugat ng puso ko. May bahagyang lungkot pa rin sa puso ko dahil sa aking pagkabigo. Ngunit mas matatag na ako ngayon. Inspirasyon ko ang aking anak, maging ang mga taong nangangailangan ng aking mga payo. Ako si Lorna, isang psychiatrist, at ito ang aking buhay. Walang suliraning dumarating sa ating buhay nang hindi natin kayang hanapan ang solusyon. Huwag lamang nating kalilimutang tumawag sa may kapal. Mga nagsiganap: Lionel Benjamin, Maynard Landicho, Susan Robles, Rosana Villegas, at Jenaline de la Cruz sa papel na Lorna. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon, Salvador M. Briales. Ito ang aking buhay. Sa araw na ito, marinig ninyo ang kasaysayan ng isang ina na muntik maipahamak ang kanyang mga anak. Siya ay si Angela. Dalawa ang aking anak, sina Ethel at Darwin. At sa awa ng Diyos, kahit maagang pumanaw ang aking asawa, ay nagawa ko pa rin silang mapagtapos ng pag-aaral. Iyon ay dahil sa magandang aking trabaho. At ni minsan, hindi ko inakalang masisira ang maganda naming samahan ng aking mga anak. Ano po, Ma? May boyfriend na kayo? At balak niyong magsama na? Oo, mga anak. Wala naman kayong aalalahanin. Mabait si Jojo. Pero Ma, hindi pa nga namin siya nakikilala eh. Then bigla niyo siyang isasama sa amin. Oo nga naman, Ma. Sana pag-isipan niyo muna ito. Hayaan niyong makilala muna namin siya. Mga anak, magiging maligaya ako sa kanya. At alam ko, makakasundo niyo rin siya. Pag magkakasama na tayo dito, kaya huwag na kayong tumutol. Pasensya na ho. Pero kapag pinatira niyo ritong lalaking yon, aalis ako dito. Ano? Darwin, isang ka titira. Mangungupahan na lang ako, Ate Ethel. May mahirap nga yung pinagdaraanan mo ngayon. Naiipit ka sa mga anak mo at doon sa nobyo mong si Jojo. Buti ka pa nga, Ate Digna. Naiintindihan mo ako. Ay, samantalang yung mga anak ko, hindi. Lalo na yun si Darwin. Bakit naman kasi hindi mo muna bigyan ng pagkakataon ng magkapatid na makilala si Jojo? Talagang mabibigla nga sila. Lalo na pag nakita nilang kasing edad lang ng panganay mo, yung nobyo mo. Ang gusto nga ni Jojo, magsama na kami. Ayaw na niyang magkahiwalay pa kaming dalawa. At ang ako naman siya na gagawin ng lahat para makasundo ang mga anak ko. At naniwala ka naman. Oo naman, ate. Sa loob ng 6 na buwan naming magkarelasyon, hindi niya pinasama yung loob ko. Kaya naman, lalo ko siyang minahal. Kung ganon, talagang itutuloy mo ang pakikisama sa lalaking yun. Oo, Ate Digna. Paano si Darwin? Hayaan mong umalis siya sa inyo? Ay, hindi ko naman siya pinakaalis. Siya ang may gustong gawin yun. Mahala siya. Angela? Malaki na siya.
May stable job na. Kaya niya nang itaguyod ang kanyang sarili. At kung mapahamak siya, baka magsisi ka pag nangyari yon. Mga anak, siya si Jojo, ang inyong magiging pangalawang ama. Jojo, sila naman ang aking mga anak, sina Ethel at Darwin. Pangalawang ama? Ma! Kasing edad ko lang ang lalaking yan eh. Oo nga. Hindi niyo sinabi sa amin to. Kasi, baka tumutol kayo. Ethel, Darwin, kahit bata pa ako kaysa sa mama niyo, mahal ko siya. Handa akong patunayan yun. Ayan ha. Sa kanya nyo na narinig. Sana naman, huwag na kayong tumutol. Wala na kayong magagawa na. Dito na ito. Ngayong ginawa niyo ng sinabi niyo, gagawin ko rin ang sinabi ko. Alis na ako. Darwin! Darwin, sandali lang! Bastos pala anak mo yun eh. Walang galang. Pwede ba? Huwag mong pagsalita ng ganyan na kapatid ko. Hindi mo siya masisisi. Binigla niyo kami. Okay. Tsaka na lang natin ituloy ang pag-uusap na ito. Sige na, Ethel. Pumasok ka na sa kwarto mo. At wala palang trabaho ang Jojo na yun, Darwin. Tita Digna. Ano? Sa makatuwid, kaya siya nakasama kay Mama para may tagabuhay siya. Oh, ang sabi ni Angela, yung lalaking yun ang mapilit na magsama na sila. Dahil mahal na mahal daw siya. Siyempre, magdadrama yun. Para maniwala si Mama. Para may palabigasan na siya. Naiinis ako kay Mama eh. Parang hindi siya nag-isip sa ginawa niya. Nagpabigla-bigla ang mama niyo. Sana wag naman niyang ikapahamak ang kanyang ginawa. Kaya nga po hindi ako umalis sa bahay namin eh. Para may magtatanggol kay Mama. Mag-iingat ka rin, ate. Baka ikaw naman ang mapahamak. Ako, okay na ako dito kina Tita Digna. Basta, lagi kang maging handa, Ethel. At wag mong kalilimutang tawagan kami, ha? Grabe, pre. Ang tagal mong hindi lumitaw dito sa bahay namin, ah. Siyempre. Para maging effective ang acting ko kay Tanda. O, kumusta naman? Walang nagawa ang mga anak ni Angela sa gusto niya. Oh, Yung lalaki, lumayas. Yung anak niyang babae na lang ang kasama namin. ha? O, paano yan? Di may kontra din pala sa plano mo. Wala rin siya magagawa, Briggs. Magaling yata akong magromansa sa mama nila. Ngayon nga, binigyan pa ako ng pera ni Angela eh. Talaga? Oo, kaya may pambatak tayo ngayon. Yung babaeng anak ni Angela. Maganda ba yun, Jo? Ginabi ka na naman, Jojo. Pasensya na lang. Lasing ka pa. Si Briggs kasi, pinainom ako. Yaman na, hindi na mahuhulit yun. Ilang beses mo nang sinasabi yan? Hindi mo naman tinutupad. Huli na ito. Huli na. Promise. Sana nga, wag mo nang uulitin. Dahil nahihiya ako sa mga anak ko. Dahil dyan sa ginagawa mo. Narito na ho tayo sa bahay namin, Tita. Pasok na ho tayo. Wala ba dyan yung Jojo? Dahil sa mga kwento ng ate mo, parang ayoko na rin makita ang lalaking yun. Wala po. Sabi ni ate, malamang daw nasa barkada niya yun. At si Mama naman, gagabihin. Dahil may kliyente sa tindahan. Ano yun? Parang, Si Ethel, parang nagagalit at umiiyak. Wala ka namang magagawa. si Jojo, Tita. Baka may masamang ginagawa sa ate ko. Ang hayop na yun, at tatawag ako ng pulis. Sige, papasok naman ako sa loob. Bitiwan mo ate ko. Hayop ka. Halikop.
Walang iya ka, Jojo! Walang iya! Angela, patawarin mo ako. Hindi ko man sinadya. Pinagtatanggol pa naman kita sa mga anak ko. Yung pala, ahas ka! Ahas ka! Pati anak mo tutuklawin mo! Patawarin mo na ako, Angela. Hindi na mauulit yun. Pangako. Oo, talagang hindi na mauulit yun. Dahil mabubulo ka na dyan sa kulungan! Ate, hiyang-hiya ako sa inyong lahat. Dahil sa nangyari. Ang tanda ko na, pero ay kamali pa rin ako ng minahal. Masamang tao pala siya. Nagpadala ka kasi sa damdamin mo sa kanya. Sa tamis niya mambola. Inaamin ko. Kaya nga hindi ko na naisip ang mga anak ko. Muntik na tuloy mapahamak ang panganay ko. Hindi naman masamang umibig kang muli. Matuto ka nga lang pumili. At huwag kang magmadali. Oo nga, inaamin ko na ang pagkakamali ko. Ate, sana tulungan mo kung makahingi ng tawad sa aking mga anak. Mama? Bakit kayo narito? Alam ko. Alam kong galit kayo sa akin dahil sa nangyari. Hindi niyo kami pinakinggan. Dahil mga anak niyo lang kami. Muntik na tuloy mapahamak si ate sa kamay ng walang yun. Patawarin niyo ako, mga anak. Nagkamali ako nang pinagkatiwalaan ang puso ko. Akala ko magiging maligaya ako sa kanya eh. Hindi pala. Dahil isa siyang masamang tao. Mga anak, sana magsimula tayong muli. At pinapangako ko sa inyo, lagi ko na kayong iisipin sa bawat desisyon na aking gagawin. Totoo nga palang kahit may edad na, hindi pa rin dapat magpabigla-bigla sa mga pagpapasya. Salamat na lamang at hindi napahamak ang aking mga anak. At napatawad din nila ako. Kaya ngayon, maligaya na kaming muli. Ako po si Angela at ito ang aking buhay. Hindi naman masama ang magmahal. Ngunit sana, lagi pa ring isaalang-alang ang mga mahal sa buhay, sapagkat sila ang tunay na gabay. Mga nagsiganap: Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Jeneline de la Cruz, Jun Legaspi, at Rosana Villegas sa papel na Angela. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Muyar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon June Martin Legaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, sa araw na ito ay maririnig po ninyo ang testimonya ng isang dilalang na nais ibahagi ang kanyang kwento upang kapulutan ng aral. Siya po ay si Tina. Magandang araw po. Nakakahiya mang sabihin,
Sa beer house po ako nagtatrabaho. Nagbebenta ng aliw sa mga lalaki. Maaga po ako naulila sa mga magulang, kaya hindi na ako nakapag-high school. At tanging si Lolo Igme na lamang na nakilala ko sa kalye, ang tanging tumulong sa akin. Noong mga panahong kailangan ko ng tulong. Pakinggan po ninyo ang aking buhay. Ang sarap mo talaga, Tina. Wala kang kupas. Hoy, nakadalawa na tayo Bayaran mo na ako, Rufo. Dapat may tip, ha? Bitin pa ako eh. Isa pa tayo. Nakadalawa ka na, hindi ka papagod? Ay, bakit? Di mo na ba kaya? Sabihin mo lang. Bibigyan kita ng gamot para lumakas ka. Ha? Ayoko ng drugs. Hostess lang ako pero hindi ako adik, ano? At saka, kaya ko ba? Huwag kang mainis. Gusto mo ng malaking bayad, hindi ba? Kaya dapat, paligayahin mo ng gusto ang parokyano mo, di ba? Ha? O, Tina. Mukhang masama pakiramdam mo Hindi ka pa bumabangon dyan sa higaan mo. Yung anak mo nga pala, napaliguan na ni Lolo Igme. Salamat naman. Masakit ang katawan ko, Joy. Yung visit kasing Rufo na yun, pinagod ako. Nako! Lupang talaga sa sex ang lukulukong yun. Ay, malas mo lang. Ikaw na ang paborito niya ngayon. Nagbigay naman ba ng malaki? Oo. Pero, alam mo, kulang pa yun sa sakit ng katawan na binigay niya sa akin. Sa mga pagbababoy niya. Kakasuka siya. Ano ba? Nag-iimot ka na naman dyan. Ilang taong ka na sa trabahong ito hanggang ngayon ba? Hindi ka pa rin sanay? Sanay na. Pero nangangarap pa rin ako, syempre, na makaalis sa putikang ito. At makalaya sa pambababoy ng mga lalaki. Paano? Tulad ko rin, wala ka rin pinag-aralan. Diba? May anak ka pa na kailangan buhayin. At bukod doon, ikaw rin ang sumasagot sa mga gamot ni Lolo Igme. Lolo Igme, ito na po mga gamot ninyo. Nabili ko na po para sa 1 linggo. Nakakahiya naman sa iyo, Tina. Hindi kita kadugo, pero ikaw pa ngayon ang tumutulong sa akin. Huwag niyo na pong alalahanin yun. Tinulungan niyo rin po ako nung buntis ako at naghahanap ng matutuluyan. Kinupkup niyo kami ng anak ko. Kaya, ngayon naman po, hayaan niyong gantihan ko ang inyong kabutihan. Pero sakitin ako ngayon. Pabigat na sa iyo. Parang ako pang nagbabaon sa iyo sa putikan eh. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi po totoo yan. Napasok ako sa trabaho ito dahil sa kahirapan ng buhay at sa kawalan ng pinag-aralan. Kaya, Lolo, wala po kayong kasalanan. Totoo ang sinasabi ko. In love ako sa'yo. Baka naman binobola mo lang ako, Ramil. Tulad ng ibang lalaki nagpupunta dito. Hindi yun bola. Talagang mahal kita. Kung gusto mo, magsama na tayo. Para mapatunayan ko sa'yo ang damdamin ko. Magiging maligaya ka sa akin. Talaga? Oo naman. At hindi ka na magtatrabaho. Ako na lang ang tatrabahuin mo. Para yung punta ni Ramil sa beer house, At lagi ding may regalo sa'yo. Binobola ko. Nililigawan ako kuno. Sinasakyan ko nga lang mga pambobola niya.
Bakit? Anong sinasabi niya? Kesyo, kung gusto ko raw magsama kami at liligaya daw ako sa kanya. Oh, ano naman sinagot mo? Ano naman yung nararamdaman mo? Naiinis ako. Pero hindi ko pinahahalata sa kanya. Alam ko naman na gusto lang niya akong gamitin ng libre, no? Ano, at pagkatapos magiging tagabuhay niya? Mabuti naman. At hindi ka nadadala doon sa mga matatamis niyang salita. Joy, tama na ang minsan panloloko sa akin ng isang lalaki. Hindi na mauulit yun. Lolo Igme, Ikaw pala, Joy. Gusto mo na bang kumain? Handa na itong pagkain na. nasaan si Tina? Umalis. May bibilhin daw sandali sa mall. Ha? Na mga kailangan din sa bahay. Ay, bakit hindi niya ako ginising? Sana nakasama ako. Meron pa naman akong gustong bilhin. Sayang nga. Pero malamang na parating na yon. Kanina pa umalis eh. Dapat nga narito na siya. Bakit po wala pa? Asan ako? Ma'am, narito po kayo sa isang klinik. Klinik? Opo. Ako nga po pala si Tina. Ako naman si Pilar. Kanina po, Ma'am Pilar, habang nag-aabang ako ng masasakyan pa uwi sa amin, nakita ko pong nabuwal kayo. Oh, naalala ko na. Nahilo ako kanina. Mainit kasi. Nasa talyer ang sasakyan ko kaya nag-abang ako ng taxi. Ganun po pala. Kaya po, humingi po ako ng tulong sa mga tao upang madala kayo rito. Ay, salamat sa iyo, Tina. Ang bag ko. Ito po. Wag po kayo mag-alala. Iningatan ko po yan habang buhat po kayo ng mga hiningan ko ng tulong. Ay, salamat uli sa iyo. Ayos lang po yun. Ang asawa niyo nga po pala, tumawag habang wala kayong malay kanina. Kaya po, alam na po niyang nangyari sa inyo. Papunta na po sila rito. Ay, salamat. Wala na pala akong dapat alalahanin. Ma'am Pilar, pagdating po ng mister niyo, aalis na po ako ho. Baka nag-aalala na sa akin sina Lolo Igme eh. Lolo? Opo. Ulila ka na ba sa mga magulang? Opo, pero hindi ko po tunay na lolo si Lolo Igme. Siya po ang tumulong sa amin noon ng aking anak. Kaya itinuring ko na po siyang parang tunay na lolo. May asawa ka na pala. Wala po. Anak lang po ang meron. Oh, I'm sorry. Ihahatid ka na lang namin, Tina. Ano nga palang trabaho mo? Yun pala ang dahilan. Kaya ngayon ka lang nakauwi. Oo, Joy. Sila ba yung sakay nung magarang kotse na nagkatid sa'yo? Oo. Alam mo, ang bait nilang mag-asawa. Alam ba nila trabaho mo? Oo, pinagtapat ko. Nakakatuwa naman itong kaibigan ko. Matulungin na. Honest pa. Alam mo namang hindi ko ugaling magtahi-tahi ng kwento, di ba? Sabi nga pala ni Ma'am Pilar, magkikita raw kami uli. Bakit daw? Ewan ko. Hindi naman niya sinabi kung bakit. Magandang hapon po. Magandang hapon din po. Sino po sila? Ako po si Pilar. Nariyan po ba si Tina? Ay, kayo yung tinulungan niya. Ako nga po. Ay, tuloy ho kayo at tatawagin ko. Sige po, tuloy. Para sa amin po itong lahat na dala ninyo, Ma'am Pilar. Oo, Tina. Yung groceries para magamit nyo. Ito namang iba, mga produktong ititinda mo online. Di ba sabi mo sa akin, gusto mong iwan na ang trabaho mo sa beer house? Opo. Kaya naisip kong bigyan ka ng mapagkakakitaan. Kami
Pwede na rin na magpapagamot kay Lolo Igme para wala ka ng problema. Naku, salamat po, Ma'am Pilar. At hindi lang yan. Eto, kunin mo. Malaking halaga po yan. Gamitin mo ito upang may panggastos kayo. At ang iba, tabi mo. Salamat po. Salamat po na marami, Ma'am Pilar. Mabait ka, Tina. At mabuti ang iyong puso. Kaya naman gusto kitang tulungan. Ngayon po, makakaalis na ako sa putikang kinalalagyan ko. At makakalaya na rin ako sa pambababay ng mga lalaki. Walang pagsidla ng aking kaligayahan ng mga oras na yon. Ang isang maliit na pagtulong ay nagbunga ng katuparan ng aking pangarap. Tunay ngang habang may buhay ay may pag-asa. Sana po kinapulutan ninyo ng aral ang aking inilahad. Ako po si Tina at ito ang aking buhay. Mga nagsiganap, Leonel Benjamin, Rosana Villegas, Maynard Landicho, Angelo Alcantara, Jeneline de la Cruz at Chiquit del Carmen Amor. Naglapat ng angkop na tunog, Jerry Mutia. Sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong teknikal, Eric Lucero at Bong Muyar. Ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara. Direksyon, Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, pakinggan po natin ngayon ang isa pang natatanging kasaysayan na ilalahad sa atin. Ano bang problema mo? Sabihin mo, may lesson ba kayo na gusto mong ipa-braille sa akin? Para ma-review mo sa bahay. Wala po. Wala po, ma'am. Lahat naman po ng kailangan kong basahin. Na-braille nyo na po. Oh, kung gano'n na ng problema. Alam mo, hindi tama yung nagka-cutting classes ka. Paano ka matututo pag ganyan? Kahapon pa po kasi ako sinisingil ng leader namin, ma'am. Kaso, wala naman po akong maibigay. Kasi, wala namang perang ibinibigay sa akin si nanay. Halika. Sabi niya kasi sa akin, may sakit si tatay. Wala po silang pera. Halika na. Ihahatid kita sa classroom mo. Pero, ma'am, nahihiya na po ako sa mga kaklase ko. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Bibigyan kita ng pambayad sa project nyo. Talaga po, ma'am? Maraming salamat po. Gusto ko naman po talagang pumasok kaso yun nga po, wala akong pambayad sa project namin. Importante sa tao ang edukasyon. Lalo na sa tulad niyong may kapansanan sa paningin. Kaya sana, huwag niyong isusuko ang karapatan niyong matuto. Kahit na nga mahirap pa ang buhay. Good morning, Marita! Ma'am Erlinda, dumating na pala kayo. Oo. Ang aga mong dumating Aalis po si Mama eh. Kaya inagahanap po niya yung paghatid sa akin. Iniwan na lang po ako dito sa SPED Center. Tama yan. Kesa naman sa umabsent ka dahil walang maghahatid sa'yo. Ay, mas mabuti pa. Dito mo na lang hintayin ng oras ng klase mo. Ihahatid na lang kita sa classroom nyo. Ay, hindi na po, Ma'am. Ha? Nakausap ko po kanina yung classmate ko. Susunduin niya po ako dito pagdating niya. Okay. Oh, bakit ka nga pala umiiyak kaninang dumating ako?
Ano bang problema? Wala po. Nalulungkot lang po ako. Naisip ko, siguro kung hindi kami na aksidente ni Papa, hindi ako mabubulag. Siguro college na po ako. Posible. Pero tapos na yun eh. Tanggapin mo na lang ng maluwag sa loob ang bago mong kalagayan. Total, sabi naman ng mama mo, makakakita ka pa rin kapag may nag-donate ng cornea sa'yo, di ba? Opo, pero 2 years na ako naghihintay. Wala pa rin. Naisip ko tuloy, mangyayari pa kaya yun? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi natutulog ang Diyos. Ibibigay din niya ang hinihiling mo. Basta, huwag ka lang magsasawang tumawag sa Kanya. Ma'am Erlinda, ang hirap palang mabulag. Bawat araw, nararamdaman ko po yun. Parang hindi po ako masasanay. Lakasan mo ang loob mo. Sikapin mong masanay. Para makapagpatuloy ka sa buhay. Malay mo naman, pagsubok lang sa'yo ni God. Alam mo, ang gawin mo, ituloy mo pa rin ang pag-aaral mo. Maging ang magaganda mong ginagawa. At hindi mo mapapansin ang paglipas ng mga araw. Maniwala ka sa akin. Maswerte ka nga eh. Kahit nabulag ka, nariyan ang parents mo. Sumusuporta sa'yo. At may kaya kayo sa buhay. Hindi lahat ganyan ang kalagayan. Kaya wag mong sayangin ang magagandang bagay na ibinigay sa'yo ng Diyos. Kuya Wilson! Ay, hindi mo sinabing uuwi ka ng bansa? Nasalubong ka sana namin ni Daddy sa airport. Yan din ang sinabi ko sa kapatid mo kanina, Erlinda. At ulitin ko uling sinabi ko kay Daddy, gusto ko kayong surpresahin. Ikaw talaga? Oh, magtatagal ka ba rito? Ha? Kasama mo ba sina Hipag at ang mga pamangkin ko? Hindi, busy sila. Kaya 1 buwan lang ako dito. Ay. Talagang miss ko na kayo eh. Kaya kahit 1 buwan, nagbakasyon ako. Salamat naman at naalala mo pa kami. Dapat kasi doon na rin kayo ni Erlinda sa Amerika eh. Wilson, walang mag-aasikaso ng kabuhayan natin dito. Ayokong ipagbilem mga yun. At ako man, ayokong iwan ang pagtuturo ko dito, kuya. Maaari ka rin naman makapagturo doon. Mag-aaral ka nga lang ng konting panahon. Mas maraming nangangailangan dito sa akin. Ng mga may kapansanan sa paningin. Kaya mas gusto ko na rito. Pero maliit lang ang kinikita mo rito. Totoo yun. Madalas nga, tinutulong pa niya yun sa mga mahihirap niyang estudyante. Kita mo na. Okay lang po yun, Daddy. Ang importante, nakakatulong ako at maligaya. Sa akin po ang plastic bag na ito, Ma'am Erlinda. Oo, Lino. May mga tsokolate yan, mga dilata, kape. Thank you po. Meron din kami ni Marita niyan, Lino. Oo, lahat tayo binigyan ni Ma'am. Ma'am, bakit niyo po kami binigyan ito? Saan po galing ito? Dumating galing ibang bansa ang kuya ko. At marami siyang uwi ng mga kape, dilata, tsokolate. Kaya naisip kong dalhan kayo. Hindi naman namin mauubos sa mga yon. Ang bait niyo po talaga, Ma'am. Salamat po. Salamat po, Ma'am. Ang swerte po namin dahil kayo po ang naging sped teacher namin. Sa totoo lang, kayo talaga, pinatataba niyo ang puso ko. Totoo po yung mga sinabi namin, Ma'am. Tama. Nga po. Kaya bagay talaga kay Ma'am yung tatanggapin niyang award. Award? Anong award? At saka, sino may sabing may tatanggapin akong award? Dumaan po dito kanina yung principal natin, Ma'am. At sabi po sa amin, next week daw po sa Teacher's Day, tatanggap po kayo ng award bilang Teacher of the Year. Congrats po, Ma'am. Congratulations, Ma'am. You deserve it.
Daddy, bakit niyo po pinapunta ang attorney niyo dito? Gusto ko kasi, habang narito ka, ayusin ang kabuhayan ko sa inyong magkakapatid. Bakit naman po? Buhay pa naman kayo't malakas. Para maging maayos ang paglilipat to sa inyo ng mga kabuhayang naipundar namin nang pumanaw niyong mami. Ayokong matulad kayo sa iba na pinag-aawayan ng kabuhayan hanggang sa makalimutan na ang pagiging magkadugo. Kaya habang malakas pa ako, iaayos ko na ito. Well, kayo pong bahala. Pero wala po dito si Kuya Brando. Nakausap ko siya kagabi. At alam na niya ang gagawin ko. Daddy, si Erlinde, baka maubos lang ang mamanahan niya sa pagtulong niya sa mga estudyante niya. Anak, mabuti ang ginagawa ng kapatid mo. Sabi nga niya, ang kanyang pagkakawang gawa, ang siyang magbahatid sa kanya patungo sa langit. Isa pa, matalino si Erlinda. Hindi naman niya siguro hahayaang maging kaawa-awa siya balang araw. May bago na akong slate and stylus, Nino, Marita. Oh, talaga? Naibili ka na ng nanay mo? Hindi. Kapos nga kami. Paano ko mabibili, Ninay? Paano ka nagkaroon ng bagong slate and stylus? Oo nga. Binilhan ako ni Ma'am Erlinda. Nakita niya kasi, ginagamit ko pa rin yung slate ko, kahit sira na. Pagdating niyo kanina, iniabot lang niya sa akin to. Ang bait talaga ni Ma'am. Lahat tayo tinutulungan niya. At saka matyaga pa siya magturo at pagpalakas ng loob sa atin. Oo, totoo yun. Kung alalahanin niya tayo, parang mga anak niya. Alam niyo, hindi ko makakalimutan si Ma'am Erlinda kahit pa gumraduate na tayo. Bukas na ang libing ni Daddy, Kuya Wilson. Parang hindi ko pa rin matanggap na iniwan niya na tayo. Ganon din naman kami ni Kuya. Kaya pala, inayos na niya ang kabuhayan niya sa ating tatlo. Dahil iiwan na niya tayo. Ngayon, nag-iisa na lang ako dito sa bahay na to. Kung gusto mo, sumama ka na sa amin ni Kuya sa Amerika. Gawin na lang nating bahay bakasyonan ng bahay na ito. Kikita ka rin naman doon sa Amerika. Makapagtuturo. At higit sa lahat, mababawasan ang lungkot mo dahil sa pagkamatay ni Daddy. Condolence po, Ma'am. Nakikiramay po kami, Ma'am. Susi? Lino? Paano niyo nalaman ang nangyari sa daddy ko? Sa group chat po namin magkakaklase, Ma'am. Oo nga po. May isa po kasi doon. Nanggaling sa school para dalawin po kayo. At nalaman nga po namin ang nangyari. Pupunta rin po sila dito mamaya, Ma'am. Salamat sa inyo. Kahit wala na kayo sa school, naaalala niyo pa rin ako. Malaking bagay sa akin itong ginawa ninyo. Nabawasan ang bigat ng loob ko. Hindi po namin kayo makakalimutan, Ma'am. Dahil naging napakabuti niyo po sa amin. Hindi man po kami nakakakita. Nagabayan niyo rin po kami sa tamang landas. Mabuti naman, naka-video chat ka namin, Marita. Oo nga. Hindi ka busy ngayon.
Kaya lang, ang daya mo. Kasi kami nakikita mo na. Dahil naoperahan ka na. Samantalang kami, hindi ka pa rin namin nakikita. Hindi bale. Naririnig yun naman yung maganda kong boses. Oo nga. Oh guys, ano ba ang topic natin ngayon? Next week na kasi ang birthday ni Ma'am Erlinda. Oo nga eh. Alam ko. Hindi ko nakakalimutan yon. And this time, ayoko na magpadala ng birthday card sa kanya. Gusto ko dalawin na lang siya. Iyan din ang naiisip namin ni Lino. At ng iba pang mga naging estudyante ni Ma'am nakasama sa group chat natin. May binabala kaming gawin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to Salamat. Happy birthday po, ma'am. Birthday, Ma'am. Salamat, Iha. Naku, ibang-iba ka na talaga ngayong nakakakita ka na. Siguro kung hindi po ninyo pinalakas ang loob ko, Ma'am, baka hindi ako ganito kaligaya ngayon. At ako naman, kung hindi niyo ako inihanap ng scholarship, malamang wala akong magandang trabaho ngayon. Naku, kayo talaga, pinaiiyak niyo ko. Salamat po sa lahat ng tulong, Ma'am. Hindi lang kayo basta naging SPED teacher sa amin. Naging kaibigan pa at pangalawang ina. Oo nga. We love you, Ma'am Naman kayo. Tama yun, ma'am. Mahal po Mahal kami. ko rin kayo. Dahil itinuring ko na kayong mga anak ko. At hindi ko pinagsisisihan na ako'y naging bahagi ng buhay niyo bilang SPED teacher ninyo. Nagtuturo pa rin ako at madalas dinadalaw pa rin ako ng mga dati kong estudyante. Kahit ngayong matanda na ako, hindi ko pinagsisisihan na minsan sa buhay ko naging gabay ako ng mga kabataang hindi nakakakita. Ako si Erlinda, isang special education teacher, at ito ang aking buhay. Narinig po ninyo ang isang magandang kasaysayan ng isang guro na kinapulutan ng aral sa buhay. Baka nagsiganap, Junel Benamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr. at Jenaline de la Cruz sa papel na Erlinda. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal Bong Muyar at Eric Lucero. Creative Consultant Phil Cruz. Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. Sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Magandang araw mga giliw naming tagapakinig. Sa araw na ito, inyong maririnig ang kwento na kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Siya ay si Tomas. Mula pa nang magbinata ako, pagmamaneho na ng sasakyan ng aking naging trabaho. Mula sa pedicab, tricycle, jeep at taxi, ay naipasada ko na. Ngunit sa taxi ako nagtagal. Pakinggan po ninyo ang aking paglalahad.
Ang sarap talaga ng tinolang manok. Ang sabihin mo, masarap dahil kumpleto sa Ricardo. Kaya naman Hindi pala. tipid. At saka, masarap yata ako magluto. Teka, bakit hindi kumakain ng dalawang anak natin, Alma? May pinagmamakto lang dalawang yan, Tomas. Darwin, bakit ba? Cindy, ano ba problema? Finals na po namin sa Makalawa, Tay. Oh, Kailangan ko na pong bayaran ng kulang ko sa tuition fee ko. oo nga pala, no. Malaki-laki rin pala ang kulang mo sa school. Ako naman po, may kailangan biling project. Project na naman? Opo. Ano ba naman yan? Bawat subject na lang may project na ang mamahal naman. Ganun po talaga, Itay. Sa private school kami nag-aaral Dapat talaga, Elma. Hindi mo na lang sila ipinasok sa private tingnan mo tuloy. Nahihirapan tayo. Tomas, mas maganda ang turo sa private at mas maayos dun. At saka po, Tay, lahat ng kapitbahay natin sa private school nag-aaral ang mga anak nila. Kawawa naman kami kung kami lang ang hindi tutulad sa kanila. Gawan mo na lang ng paraan ang kailangan nila. Total, papasada ka naman ngayon. Oh, Bestre. Hindi ka ba papasada? Tapos na akong pumasada. Ha? Kumita na nga ako Kaya uwi na ako. Mukhang malaking kinita mo Ang saya mo Ako, siyempre. Ako ba naman ay papayag na kumita na maliit? No way, pre. Buti ka pa. Laging swerte sa pamamasada. Bakit? Wala ka ba bang kita? Meron naman, pero kulang pa sa halagang kailangan ko. Ikaw naman kasi, sobra kang mabait sa pasahero. Ha? Alam mo, minsan-minsan, iwan mo naman yung kabaitan sa bahay nyo para kumita ka ng mas malaki. Teka, ano ibig mong sabihin? Ikaw naman, hindi ka naman bagong driver. Ibig kong sabihin, pre, magkaroon ka ng konting gulang sa metro. Ha? Tapos, makontrata ka rin. At ang pinakamaganda sa lahat, yung ginagawa ko. Bakit? Ano ba ginagawa mo? Bili sa'yo ni Bestre ang kwintas na yan, Lota? Ay, oo, Elma. Regalo niya ng birthday ko. Buti ka pa. Nare-regaluhan ng ganyan kamahal ng asawa mo. O bakit? Hindi ka ba nabibigyan ng ganito ni Tomas? Ay, nako, hindi. Lagi kaming kapos. Dahil sa gastos ng mga anak namin. Teka. Alam ko na. Ha? Sabihin mo sa asawa mo, bumarkada sa asawa ko. Para naman maambunan siya ng swerte namin. Elma, dear. Huwag mo nga ako yakapin. Ito naman, naligo naman ako Kaya mapango ko. Wala akong pakialam, naiinitan ako. May electric fan naman tayo. Mainit pa rin yan. Lakasan natin. Ay nako, ayoko. Mainit pa rin. Teka, alam ko na. Huwag na lang tayo magdamit. Ano? Para hindi tayo mainitan. Tumigil ka nga. Bastos na to Alam mo naman, namimiss na kita Bumili ka muna ng aircon. Ano? Para ganahan ako makipaglambingan sa'yo. Pero napakamahal nun. Pati kuryente natin tataas dahil doon. Dito naskarte ka. Para kumita ka ng mas malaki. May paraan naman para mangyari yon. Ayaw mo lang. Elma, kung ang tinutukoy mo ay ang ginagawa ni Bestre, panlalamang sa kapwa yun. At ayokong gawin yun. Pues, kung hindi ka rin lang kikita ng malaki, hindi mo rin makikita ito. Elma naman. Hindi mo makikita yan. Huwag naman ganyan. Asawa kita Magsariling sikap ka muna kung gusto mo. Kuya Darwin, magkano ba binigay na baong sa'yo ni Inay? Maliit lang. Hindi katulad ng dati. Sirado kasi ang taxi na ipinapasada ni Itay. Suya naman Kaya palang aga umuwi ni Itay. Paano makakasya itong baon ko? Ang mahal-mahal ng food dun sa school. Ay, nako, Cindy. Problema ko rin yan. Buti pa nga yung mga anak ni Mang Bestre at Aling Lota. Nabibili nilang gusto nila. Samantalang tayo, hirap na hirap. Sana kasi. Katulad na lang ni Mang Bestre si Itay. Magaling dumiskarte.
Oh, Lota. Saan mo dadali niyang ulam na dala mo? Kina Elma, bestre. Ha? Oo, ilang araw na kasing sira yung taxing ipinapasada ni Tomas. Ay, nako. Kaya, eto, bibigyan ko sila ng ulam. Yun naman kasing si Tomas eh. Ayaw makinig sa akin. O yan tuloy, naghihirap sila ng pamilya niya. Kausapin mo uli. Palagay ko, makikinig na sa'yo yun. Tinuruan ko na si Elma ng dapat gawin eh. Para mapapayag niya si Tomas. Ano? O ano naman ang itinuro mo? Tomas, ilang araw nang sirang taxing pinapasada mo. Ano? Wala ka man lang gagawin para magkapera tayo? Aba, hirap na kami ng mga anak mo. Elma, humahanap naman ako ng ibang mailalabas. Ang kaso wala akong makita. Kaya hihinto na lang muna kaming kumain, ganon? Pati mga anak mo hindi na muna papasok sa eskwela? Hindi naman sa ganun. Konting tiis lang. Hayaan mo, maghanap ako ng mauutangan. Anong tiis? Mula nang ikasal tayo, puro tiis ang ginagawa ko. Tomas naman, pag ginawahin mo naman kaming pamilya mo. Nagsisikap ako, alam mo naman yan. Kulang! Kulang ang pagsisikap mo. Pati mo gayahin si Bestre. Para mapaginhawa mo kami kung ayaw mong iwang kadami ng mga anak mo. Hindi mo alam ang ginagawa ni Bestre. Masamang trabaho niya. Hindi masama yun. Tinutulungan niyang maglibang yung mga tao masalapi. Kaya nagkakapera siya. Ang masama yung nagnanakaw, nanguhold up. At yun namang tulad mo na walang ginagawa upang maayos ang pamilya. Sakit mo naman magsalita. Mas masakit ang mangyayari pag hindi ka kumilos. Iiwan ka namin ng mga anak mo. Kaya kumilos ka na. Ay, gabi na po Bakit wala pa si Itay? Wala naman po siyang labas dahil sira yung pinapasada niyang taxi. Palagay ko, tinablan siya sa pananakot ko sa kanya kanina. Kaya yun, sumama na siya kay Bestre. Mabuti nga. Ibig niyo po sabihin, kunwari lang yung sinabi niyo kay Itay kanina na iiwan natin siya? Oo, syempre. Yun kasi ang turo ni Lota sa akin. Para makumbinsi ko ang tatay niyo na sumama sa trabaho ni Bestre. Ano po bang trabaho ni Mang Bestre bukod sa pamamasada ng taxi? Nagdi-deliver siya ng gamot sa isang kondominium. Kaya malaki ang kinikita niya. Nay! Oh! Nay! Darwin, ano ka ba? Nay! Nakagulat ka naman mabukas ng pinto. Nandito kami. Nay, si Mang Bestre po. Oh, Bakit kuya? Na paano si Mang Bestre? Sabi ni Along Lota, hinuli daw ng mga pulis. ano? Oh, Diyos ko. Ang tatay niyo, baka kasama niya. Elma! Ang asawa ko, Elma! Bakit ba siya hinuli ng mga pulis? Dahil sa pagdi-deliver niya ng ecstasy at iba pang bawal na gamot sa isang kondominium. Ang Lota, kasama ba niyang asawa ko? Mabuti nga hindi niya nakumbisi si Tomas mo. Kung nagkataon, pati siya, nakakulong na ngayon. Oh, Kasalanan ko lahat, Elma. Ako nagbuyo sa asawa ko na gumawa na masama. Lota. Ako at ang mga loko. Tomas! Oh, Lota, Cindy, Darwin, bakit narito kayo? Sinamahan po namin si Inay na sunduin kayo, Itay. Nalaman po kasi namin na narito kayo kinamang mulong. Nag-alala kami dahil 2 araw ka nang hindi umuuwi. Kaya sinamahan ako ng mga anak natin. Pasensya na kayo kung napag-alala ko kayo. Ayokong umuwi na walang dalang pera. Kaya tinulungan ko si paring Mulong na ibenta ang kotse ng kapatid niya doon sa mayamang kakilala ko. At sinuwerte naman kumita kami. Oh, Tomas. Oh, ba't payakap-yakap pa? Ako ang dapat tumingin ng pasensya sa'yo. Dahil sa pagkainggit ko sa iba. Dahil sa kagustuhan kong masunod ang luho ko. Muntik na kitang ibuyo sa paggawa ng masama. Patawarin mo ako. Kami rin po ni Cindy, Itay. Humihingi ng tawad sa inyo. At pangako po, hindi na kami magiging maluho. Magiging matipid na po kami. At pahig na rin po kami mag-aral nila sa public school ni Kuya.
Basta, huwag lang po kayong mawawala sa amin. Natutuwa ako sa mga sinasabi nyo, pero nagtataka rin ako. Bakit pa kayo nagbago? Hinuli ng mga pulis si Bestre. Ha? Dahil sa masama niyang trabaho. At yun ang ayaw naming mangyari sa'yo. Mabuti na lang pala. At hindi ako sumama sa kanya. Patawad talaga, Tomas. Patawad. Pangako, ibang Elma na ako mula ngayon. Tinupad nga ng aking pamilya ang kanilang mga pangako. Ngayon ay tapos na sa koleyo ang aking panganay na anak. Sana po'y kinapulutan nyo ng aral ang aking inilahad. Ako, si Tomas, isang taxi driver, at ito ang aking buhay. Baka nagsigarap, Phil Cruz, Jeneline de la Cruz, Maynard Landicho, Chiquit del Carmen Amor, Jun Legaspi, at Susan Robles. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Eric Lucero at Bong Buyar. Creative Consultant Phil Cruz. Katulong sa produksyon Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara sa direksyon Salvador M. Royales. Ito ang aking buhay. Mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang kapupulutan nyo ng aral sa buhay. Ito ay ang kasaysayan ni Betty. Ni driver ang asawa kong si Tiago. Sa hanap buhay na ito, aming pinalaki ang aming 5 anak. Maayos naman ang buhay nila sa awa ng Diyos. Ngunit pumanaw sa pagsisilang ang aming si Normita. Kaya mula noon, kami na ang nagaruga sa anak namin si Irene. Mamaya ka pa mamamalengke, Betty? Bakit? Ihatid ko muna sa school yung apo kong si Irene. Ay, oo nga pala. Hatid sundo mo pala ang apo mong yun. Tapos na ba siya ng elementary? Malapit na siya makatapos ng high school mo na. Tingnan mo nga naman makakatapos na pala siya ng high school. Ano naman ang magiging trabaho niya? Gusto niya maging social worker. Kaya balak namin na ipasok siya sa kolehiyo. Ano? Gusto niya maging social worker? Paano niya magagawa yun? Pwede mangyari yun, Monang. Pahihirapan niyo lang ang sarili niyo ni Tiago. Pag tinuloy niyo yan, may edad na kayo, hindi na dapat kayo mahirapan pa. Ikaw naman, oo. Pagmasahihin niyo na lang siya, katulad nung ginagawa ng mga kapwa niya bulag. Ano ba yung ibabalita mo sa amin ng lola mo, Apo? At sabihin mo na habang kumakain tayo. Oo nga naman, Apo. Good news ba yan? Opo, Lolo. Lola? Wala, sabihin mo na. Ano po? Nakapasa po ako sa scholarship na kinuha ko sa isang university. Ibig sabihin, wala ka ng matrikula sa pagpasok mo sa kolehiyo? Opo, Lola Betty. At may allowance pa po ako kada buwan. Ang galing talaga ng apo ko. Hindi na po ninyo problema ang tuition ko at pamasahe. Binabati ka namin, Apo. Salamat po, Lola. Pero magmamasahe pa rin po ako tuwing wala akong pasok. Baka naman maka-apekto yun sa pag-aaral mo. Hindi po, Lolo. Kaya ko po yun. Gagamitin ko naman yung kita ko sa masahe bilang pambayad sa magiging guide ko sa school. Bakit, Apo? Ayaw mo na bang kasama ako? Hindi po sa ganon, Lola. Iba na po kasi sa college Mas mahirap na ang pag-aaral. Kaya kailangan ko po talaga ang magkaroon ng guide.
Hoy, Tay. Ito, dinalang ko po kayo ng bigas at mga dilata, ho. Salamat, anak. Tama-tama yan. Sira kasi yung jeep na pinapasada ko ngayon. Ganun ho ba? Di pa paano ho niyan? Di makakapasok sa eskwelahan bukas si Irene. Dahil wala siyang baon. Hindi na namin problema ang baon at pamasahin niya, Darmo. Ang allowance niya sa university ang ginagamit niya doon. Okay, mabuti naman po. Responsable ang pamangkin mo. Siya nga rin ang nagbabayad sa kinuha niyang guide. Kinukuha niya yon sa kita niya sa masahe. Abay, dapat lang hong maging responsible siya. May kapansanan siya. At uli lang lubos pa. Ano po ba ang kinukuha niyang kurso? Yung social work? Ano ho? Social work? Gusto niya maging social worker? Wala namang masama sa pangarap ng pamangkin mo. Opo, Itay, wala nga pong masama. Kaso paano siya makatutulong sa mga nangangailangan? Siya itong pangunahing nangangailangan ng tulong. Baka wala siyang mapasukan trabaho niyan, Tay. Naku, sayang lang ang pera at panahon niya sa pag-aaral. Naniniwala kami ng nanay mo na may inilaang magandang kapalaran ng Diyos para sa iyong pamangkin. Tulungan na lang natin siyang hanapin yun. Ay, naku. Maswerte siya, maswerte. At sa inyo siya napunta. Dahil alam niyo kung akong nakakupkup sa kanya, hindi ko na siya pag-aaralin. Dito na lang siya tumulong sa bahay. Para mo naman sinabing hindi magtatagumpay siya. Kasi, Tay, magmasahay na lang siya. Mas makaiipon pa siya eh. Sobe naman magsalita si Tio Darmo. Irene, bakit ka umiyak? Lola Betty. Alam ko na. Dahil sa narinig natin sinabi ng Tio Darmo mo kanina. Ang sakit po kasi niyang magsalita, Lola. Kahit tiyo ko siya, wala siyang tiwala sa akin. Hindi kasi madaling abutin ang pangarap mo, Apo. Kaya parang imposible sa kanya yun. Alam mo ba, kami man ang lolo mo nagulat nang matuto kang magbasa at magsulat. Hindi naman namin alam yung braille eh. Pati ang cellphone na nagsasalita. At higit sa lahat na talaga nakakagulat, yung pwede na rin kayong gumamit ng computer. Dahil po yun sa pag-unlad ng teknolohiya, Lola. Kaya nga ang tiyo mo hanggang ngayon hindi makapaniwala. Pati tuloy ang pangarap mo, hindi niya mapaniwala ang maaabot mo. Buti pa kayo ni Lolo Tiago. May tiwala kayo sa akin. Sinusuportahan niyo po ako. Basta, ipagpatuloy mo lang ang pagsisikap mo, Apo. At balang araw, magtitiwala din sa iyo ang mga humahamak sa iyo. Huwag kang panghihinaan ng loob. Irene, Apo, bakit malungkot ka? At saka di ba may pasok ka? Bakit hindi ka pa magbihis? Baka malate ka. Hindi po ako makakapasok ngayon, Lola. Ha? Bakit? May nangyari ba sa guide mo? Dinala po nila sa ospital ang ate niya dahil manganganak na. Ay, ganun ba? Sasamahan na lamang kita para makapasok ka at marinig mo ang turo ng mga profesor mo. Pero maghapon po yun, Lola. Ay, kaya ko yun, Apo. Malakas pa, Lola mo. Hindi ka papasada ngayon, Tiago? Oo, Betty. Masakit ang katawan ko. Para akong tatrangkasuhin. Malamang nahawa na kita.
Siguro nga, may edad na tayo. Kaya humihina na rin ang At ang tubig. Uminom na po kayo. Salamat, Apo. Ang lolo mo nga parang tatarangkasuhin din Kung gusto po ninyo, mamasahihin ko po kayong dalawa. Para po gumaan ang pakiramdam ninyo kahit paano. Nagkasakit pala kayo ni Inay. Tay. Oo, anak. Pero magaling na kami ngayon. Sana ho tinawagan niyo ko. Para lapadalan ko kayo ng panggastos. Yun nga sana ang gagawin namin. Oy, bakit hindi po? Kaya lang, sabi ni Irene, ang ipon na lang niyang gamitin namin. Kikita pa naman daw sa uli. Ay, naku, mabuti naman. Nakakaipon siya. Kaya tama lang naman na tulungan niya kayo ba? Dahil sa laki ng pagsuporta niyo sa kanya. Hindi nakalilimot ang pamangkin mo, Darmo. Kaya sana, baguhin mo na ang maling pananaw mo sa kanya. Good morning po, Dean Rigor. Ay, good morning. Tawag niyo raw po ako. Oo. Good morning din, ihalap ka rito. Opo. Next week kasi, graduation nyo na, no? At siguro naman, alam mo na kasama ka sa 10 bibigyan ng medalya. Nasabi nga po sa akin ng professor ko, kasama daw po ako sa top 10. Totoo yun. At ngayon pa lang binabati na kita. Sa kabila ng iyong kapansanan, nakatapos ka ng iyong kurso na may award. Salamat po, Dean Rigor. Bala ko nga sanang irekomenda ka sa isang malaking foundation na alam ko. Naghahanap kasi sila ng social worker. Dok Dean, maraming salamat po. At may isa pa kaming sorpresa sa'yo. So be ready, Iha. O-order ka sa akin ng pansit at buto, Betty Ay, oo, Monang. Para hindi na ako magluluto. Manok na lang ang bibiling ko. Ay, bakit? Ano bang meron? Graduation na ng apo ko sa Makalawa. Abay! Tignan mo nga naman ano. Oo. At matatapos na pala siya sa kolehiyo. Ay, oo, Monang. May papasukan na nga siyang trabaho Ay, talaga? Ay, saan? Inirecommend na siya ng kanilang din sa isang foundation. Oh, di mabuti. Nagbunga rin ang pagtsatsaga mo, Betty. Determinado rin kasi ang aking apo, Monang. Kahit naman magtiyaga ako, kung ayaw niya mag-aral, wala rin mangyayari, di ba? Matapos nating ibigay ang medalya para sa ating mga nangungunang estudyante, isang tanging award naman ang ibibigay natin. Ito ay ang Outstanding Student of the Year ay binibigay dito ng university sa isang estudyante na sa kabila ng maraming hadlang ay nagawa pa rin tapusin ng matagumpay ang kanyang kurso. At ang ating outstanding student ngayon ay walang iba kundi si Irene Martinez. Oh, Irene, itong ikalawang medalya. Ano masasabi mo? Maraming salamat po. Una sa Diyos, sa pagtulong niya sa akin. Salamat din po sa mga pumili sa akin na maging Outstanding Student of the Year. Pinasasalamatan ko rin ang aking lolo at lola
na siyang talagang sumuporta sa akin. Mula nang maiwan ako ng aking mga magulang. Salamat po sa walang sawang hatid sundo niyo sa akin sa school. Lola Betty, hindi ko po malilimot ang inyong kabutihan at pagmamahal. Para po sa inyo ang aking tagumpay. Ikaw talaga, Apo. Piniiyak mo ako. Nagsabi lang po ako ng totoo, Lola. Kayo po talaga ni Lolo Tiago ang inspirasyon ko. Salamat, Apo. Pinaligaya mo kami ng iyong lola. Pinabati ka namin. Congratulations din, Irene, ha? Judar mo! Sumunod ako sa inyo. Narito pala kayo. Oo. Ito nga, nang malaman kong graduation mo ngayon, pamangkin, ito, pumunta ako rito. Talaga, pinabati kita, ha? Ang galing mo, ang galing. Karapat-dapat lang sa'yo ang mga award mo, ha? Salamat po, Rio. Pero kung tutuusin, sina Lola at Lolo po ang dapat sabitan ng medalyang ito. Dahil naging mabuting gabay po sila sa akin. Parang ako ang gumraduate din ng mga sandaling yun. Napakasaya ko. Pagkat natulungan ko ang aking apo na maabot ang tagumpay. Social worker na siya ngayon dito sa aming bayan. Sana'y naibigan niyo ang aking inilahad. Ako si Betty, isang lola, at ito ang aking buhay. May kapansanan man ang isang tao, kung may mapagmahal naman siyang pamilya, tiyak pa ring liligaya at magtatagumpay. Mga nagsiganap, Junel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Martin Legaspi, Phil Cruz at Susan Robles sa papel na Betty. Naglapat ng angkop na tunog Jerry Mutia sa musika ni Boboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Biar, creative consultant Phil Cruz, production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Selma Corporal Alcantara, sa direksyon Salvador M. Reales. Ito ang aking buhay.